Mag-ingat kayo sa ganitong klaseng tao. Pero kahit ganun pa man, magpakumbaba kayo. Meron akong isang kapitbahay noon na masyadong mataas ang tingin sa sarili. At kilala siya sa ganitong ugali at niyayabangan na ang karamihan. May kaya naman siya sa buhay at may kotse na palagi niyang binibida sa kwentuhan. Isang beses ay nag-inuman kami kasama ang barkada at syempre, usapang kotse na naman. Nung mga panahong yon ay wala pa ako sasakyan at wala rin ako motor. Sinubukan ko sumali sa usapan dahil nagka-interest ako sa pagbili ng pang-service ko. Tinanong ko kung magkano yung sasakyan niya. Ang sabi niya sa akin ay, bakit? May pambili ka ba? Baka nga kahit motor, wala ka. Natahimik ako kasi sinabi niya at tumagay na lang ako habang nag-uusap sila. Sumunod na nagkaharap-harap ulit ang barkada. Sakto naman na ikakabili ko lang ng motor. Hulugan ko yung nakuha. May isang pagkakataon na motor ang usapan nila. Matapos sila maumay sa usapang kotse. Hindi ko naman pinagyayabang o binabanggit na bumili ako ng motor. Ngunit may isang barkada na nagbanggit na nakabili nga ako. Nung nalaman niya kung anong motor ang binili ko, sinabi niya na bibili ka na lang ng motor, yung pangit pa. As usual, tumahimik na lang ako at alam ko namang hindi siya papatalo. Lumipas ang ilang taon at naging content creator ako. Hindi ko kasi talaga personality na sabihin kung ano yung mga narating ko. Sa huling paghaharap namin ay nalaman niya kung anong ginagawa ko. Hindi ko to sinasabi. At ang sabi niya ay, malaki na ba kinikita mo dyan? Makakabili ka na ba ng sasakyan? Baka kahit second hand na karag-karag hindi ka makabili. Dating gawi, hindi ako nagsalita at patuloy lang ako sa pakikisalamuha ko sa kanila. Ngayon magpapasko na, nagpunta siya dito sa bahay para manghiram ng pera dahil kapos daw siya. Nakita niya ako naglilinis ng mga motor ko at ng kotse ko. Tinanong niya ako, bakit nililinis mo yung motor ng iba? Nasaan na yung motor mo? Ngumiti na lang ako at tinuro ko yung mga motor. Ang sabi niya, motor mo lahat yan? Sabi ko, oo. Ang sabi niya, dami ah. Sabi ko naman, hindi naman, masaya lang. Muli siyang sumagot at ang sabi niya, dami mo na palang motor pero kotse wala ka pa rin. Sabay turo ko doon sa kotse ko. Sabi ko, ayan lang nakayanan ko sa pagiging content creator ko. Nadadala naman ako kung saan ko gusto. Ang sabi niya, ano yan, hulugan? Hindi na ako nagsalita. Binuksan ko yung pinto ng kotse, kinuha ko yung resibo, at pinakita ko na lang sa kanya. Ang sabi niya, kinash mo pala. Sabi ko, oo. Ayoko lang nang may iniintindi buwan-buwan. Inabot ko sa kanya yung pera na inihiram niya. Nang sabi ko, bayaran mo na lang pag nakaluwag ka. Sabay sabi ng, Merry Christmas. Mula nung bata ako hanggang sa lumaki ako, iba't ibang klaseng pangbubuli ang naranasan ko. Tahimik lang kasi talaga akong tao. Hindi naman ako palaimik. Hindi ako palakwento. Lagi lang ako nasa isang tabi, tahimik lang. Para sa akin kasi masaya naman ako kung anong meron ako. Paminsan-minsan humihiling ng sobra-sobra. Pero kung ano yung ipagkaloob sa akin ng Diyos, tinatanggap ko. Hindi naman masamang mangarap ng sobra-sobra. At least kahit pa paano, may goal ka. At syempre, sabayan mo ng sipag, kilos, at diskarte sa buhay para maabot mo o makuha mo yung mga bagay na gusto mong magkaroon ka. Hindi mo kailangan ibida o ipagmalaki sa mga tropa mo kung ano yung mga nagkaroon ka. Hayaan mo na lang yung mga bagay na nakuha mo ang magingay para sa mga narating mo.